Hi! Welcome sa bagong video na ito. Maraming OFWs sa Dubai ang nakatira sa bed space at partition. Sabay pasok sa trabaho araw-araw, kahit kulang sa tulog at pahinga. Pero hindi ito dahil gusto nila ang siksikan o hirap, kundi dahil may mga pamilyang umaasa sa bawat padala. Kaya kahit mahirap, pinipili nilang magtiis para may maipadala at may mapagpatuloy sa Pilipinas. Ang buhay abroad ay trabaho muna bago sarili. Sahod muna bago comfort, lalo na kapag may responsibilidad sa bahay. Pero mataas ang cost of living at hindi agad naaabot ang mas maayos na tirahan sa simula. Kaya maraming OFWs ang dumadaan muna sa bed space bilang pansamantalang sakripisyo. Ang bed space ay nagiging training ground ng pagtitiis. Tipid sa renta para mas malaki ang maipadala. Pero kapalit nito ay privacy, pahinga, at minsan dignidad. Kaya ang tunay na puhunan ng OFW ay sarili nilang lakas at pasensya. Araw-araw, trabaho sa labas, tiis sa loob ng tinitirhan, pero walang reklamo dahil mas mabigat ang responsibilidad kaysa pagod. Kaya tahimik ang sakripisyo ng maraming OFW. Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Ang bed space ay hindi sukatan ng halaga ng isang OFW, pero madalas doon nasusukat ang tibay ng loob. Kaya ang tunay na kwento ay hindi siksikan, kundi sakripisyo. Napakahirap, lalo na kapag yung mga anak mo maliliit at makakausap mo na lang sila sa Skype. I want to embrace them. It's so painful to leave your children. Pero sabi ko nga, mas painful ata na walang patutunguhan yung mga anak ko dahil hindi ko ginawa yung party ko for them. Yung bunso na anak ko si Darlene, ayaw niya sa akin. Ayaw niyang yumakap. Dahil ang alam niyang tatay, yung nasa Skype. At kung hindi ako mag-step forward, still, na magtrabaho, sino ang magkikare sa akin? Hindi lahat ng OFW ay nakatira sa maganda. Hindi lahat komportable. At hindi lahat buo ang pahinga. Pero halos lahat buo ang dahilan. Dahil sa pagtitiis, may napag-aaral, may napapakain, at may napapangarap. Pero kapalit nito ang pagod at lungkot na bihirang makita. Kaya ang bawat bed space ay may kwento ng pagmamahal sa pamilyang nasa malayo. Kung bakit kaya nilang matulog sa siksikan, gumising ng pagod, at pumasok ulit kinabukasan na parang walang nangyari. Hindi ito kwento ng bed space. Hindi rin ito kwento ng hirap lang. Ito ay kwento ng taong piniling unahin ang pamilya kaysa sa sarili. Sa susunod na makakita ka ng OFW na tahimik lang, isipin mo kung ilang gabi ang tinipid, ilang luha ang kinimkim, at ilang pangarap ang isinantabi. Para lang may umusad sa buhay ng mahal nila sa Pilipinas. Hindi lahat ng sakripisyo ay maingay. Hindi lahat ng laban nakikita. Pero lahat ng OFW may pinanggagalingan. Ito ang frame.